Nag-aabang ang taong bayan sa hahalili sa namayapang DILG Secretary Jesse Robredo. Hindi natin ang kanyang pananaw sa paksang ito si Professor Ramon Casiple, ang aming political analyst. Magandang tanghali po, Professor Casiple. Sa inyo pong palagay, ano po ang kwalipikasyong kailangan ng isang kalihim ng DILG bukod po sa mga basics na hinihingi ng batas? Well, kung sundin natin yung nangyari kay Secretary Robredo, kailangan mo ng isang reform-minded na DILG. Meaning, marunong makipag-usap sa mga local government sa isang paraan na matutulak yung transparency, accountability, at democratic na pamamaraan. At siyempre, nasa anti-corruption na frame ka. At mabigat din ang usapin dito na may tiwala sa iyo ang mamamayan sa gagampanan mong trabaho. Hindi lamang simpleng competence. Opo, may mga nagsasabi pong mahirap sundan ang yapak ni Secretary Robredo, pero paano po kaya o ano po ang dapat gawin ng kanyang magiging successor? Well, ang una kaagad na dapat niyang gawin, ituloy niya yung mga programa ni Secretary Robredo. Kasi ito na yung mga reform measures na kaugnay ng DILG. Pangalawa, itingnan pa rin niya kung ano pa yung mga hindi nagawa o nakaligtaan sa panahon ni Secretary Robredo kaugnay ng reforma at tugunan niya gumawa ng sarili niyang pamamaraan dyan. Pangatlo, ipagpatuloy niya yung pakikipag-usap sa mga local government at maging sa pulisya, sa PNP. Mahalaga yung may trust na ma-develop sa mga relasyon ng Secretary ng DILG sa kanyang mga pinamumunuan. Opo, Professor Casiple, isang malungkot na pangyayari ang kabiguan po ng Commission on Appointments na kumpirmahin ang nominasyon po ni Secretary Robredo. Pero sa tingin niyo po, gaano po katagal ang aabutin ng kumpirmasyon ng susunod na uupong DILG Secretary? Well, equal lesson yung nangyari sa Commission on Appointments. Kapag meron ng nomination ng Presidente sa bagong DILG Secretary, tingin ko, huwag na nila masyadong kilatisin at unduly delay yung confirmation. Confirm na nila. Opo, batay naman po sa naging pagpapatupad po ng Local Government Act so far at sa pagsisikap po ni Secretary Robredo na maipatupad po yung buong epesyente at epektibo, meron po ba kayong nakikitang kailangan pang palitan, amyendahan po o rebisahin sa mga nasabing batas? Well, actually, meron ng mga pag-aaral dyan, marami na rin. At lahat nagsasabi na kailangan amyendahan ng maraming bahagi ng local government code. Halimbawa, yung usapin lamang ng pag-desisyon ng local governments kaugnay ng IRR nila, yung nasabing internal revenue nila, ay dapat mas maluwag kaysa sa dati. At maraming mga pagagastahan na kailangan ibigay mo sa local government ang desisyon. At the same time, yung mga provision sa people's participation sa mga local government bodies, bagamat nandyan na yan, pero hindi napapatupad dahil ang desisyon ay ibinibigay sa mga local executives o local councils. Dapat mandatory yun para ma-realize yung democratic character ng mga local government. Ilan lamang ito sa mga dapat baguhin. Mahaba yung listahan kasi na yan. Maraming salamat po sa panahon pong ipinagkaloob niyo po sa amin ng Professor Casiple. Magandang hapon. Magandang hapon.